Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng banana puto. So ito yung mga ingredients, ilalagay ko na lang po yan sa description ng video na to. Mag-umpisa na tayo. Umpisan po nating durugin yung saging. 7 pirasong lakatan po ang gamit ko dyan. Kailangan yung saging po ay hinog na hinog kasi kapag hindi siya hinog na hinog, di naman lumalabas yung talagang pinaka lasa ng saging at saka mahirap po siyang durugin. So kailangan para lumabas ang flavor sa puto mo talaga yung saging, kailangan sobrang hinog na hinog siya. Wag naman yung nabulok na yung saging. 'Di ba? Wag naman ganun. So, patapos na tayo. Pagkatapos nating balatan ay dudurugin po natin yung saging. Dinurog ko lang po yan sa pamamagitan ng tinidor. Pero, pwede din yung mga pang-mash ng potato, yung mga ganon kung meron kayo nun. Wala po kasi ako nun kaya hindi ako gumagamit ng ganon. So, itong tinidor ay okay naman kasi mas maganda rin naman kapag hindi siya durog na durog para meron pa din tayong na lalasahan or nakikita, may nakakagat ka pa rin. So after po nating madurog, naglagay na po ako dyan ng itlog. 2 itlog yung nilagay natin dyan. Tapos haluin natin. Ayan, maglalagay po tayo dyan ng vegetable oil. Pwede ka pong gumamit ng melted margarine or pwede rin po ang melted butter. Kung anong available sa kusina mo ay pwede naman po yan. So naglagay na po ako dyan ng powder milk. Pwede ka rin gumamit ng ibap na gatas. Nilagay ko na po yung baking powder. Saka yung asukal po na dapat yung brown sugar talaga. Yung as in brown. Para mas maganda po yung kulay. Yan, dito po ay naglagay din po ako dyan. Naglagay din po ako dyan ng tubig. So, ito yung isa sa masasarap na puto na ginagawa ko. Yung banana puto. So, haluin lang muna nating mabuti. Marami talagang halo. Halong-halo para madurog po yung sugar. Kasi kailangan bago natin ilagay yung flour ay durog na durog na. Wala na po dyan na namumuumuong sugar. So may mga mahilig maglagay ng salt. Pwede kang maglagay ng unting salt. So nilalagay ko na po dyan yung cake flour. This time po ang gamit natin ay cake flour. So yung isa muna pong supot or 1/2 muna yung nilagay natin. Tapos, mamaya yung iba. Kasi mas mahirap, mas mahirap haluin kapag nalagay natin kaagad ng sabay-sabay. Ayan na, yung pangalawang supot, nilagay na rin natin. Kung makikita nyo kasi 2 supot yung cake flour natin. Puting-puti talaga ang cake flour, oh. Sa magtatanong kung pwede rin gamitin yung harina mismo, pwede rin naman po pero iba po kasi yung nagiging lasa at iba rin po ang texture ng mga harina na ganun kasi mumurahin lang kasi yon. Iba pa din kung all-purpose flour o kaya cake flour. So naglagay pa tayo ng tubig kasi masyadong malapot. So ilalagay ko na lang din po sa description yung mga eksaktong sukat ng lahat ng mga ingredients na hinalo ko po dyan. So, maglagay na tayo sa mga puto molder. 2 tablespoon po kada isang puto molder kasi large po ang gamit ko na puto molder dito. Large yung iba naman medium yung ginamit ko. Kasi kulang yung ating mga puto molder. Wala akong tagahugas, kaya ayun. Kulang na yung large, kaya ginamitan na lang natin ng medium. Okay, habang ginagawa po natin to, kailangan nagpapakulo ka na po ng tubig sa steamer para mas madali ang galaw natin, 'di ba? Kailangan kasi yan kulong-kulo bago mo nilalagay yung puto kasi para yung oras
'Di ba, orasan mo yan para ma-okay. So, after 15 minutes po kasi large po sila. Ito na po yung ating finished product. Napakaganda po ng nagawa nating banana puto. Sigurado yung pagdadalhan ko talaga nito ay matutuwa. Sobrang ganda ng nagawa natin. Ngiting-ngiti ang ating mga banana puto. Gusto talaga nitong ipamigay kasi ngiting-ngiti siya. 'Di ba, ang ganda ng itsura? High heat po yung gamit ko dyan. So, ito na yung ating finished product. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng mga video natin. Pwede po itong pang negosyo at pang snack po ng inyong pamilya. Thank you so much!